Mapasalamaton ako amahan nagaduol kanimo ni Teknas kabuntagon. Aning lain na pod nga buntag ng gatag ni kanamo. Usa ka matahom nga buntag. Matahom tong nagtuo kami nga gasa nimo kini sa mong kinabuhi. Nga niabot pa kami aning adlaw. Salamat o Diyos yung magbantay ka ng muktibuka. Milabayng gabi o bisan pa si malabayng adlaw. Sa kusog, sa pagtagbo ni mo sa mong ikinanglan. Labi na gyud nga imo kaming gilikay sa nang matang sa kadautan. O mapasalamat usab kami tungod kay sa langhigayon. Makahimo na pod kami sa pagsugod ni mong adlaw, pinagi sa pagpaminaw sa programa Pinagpalang Musika. O sa gihapon napasalamaton kami to nagtuo kami matag adlaw. At lagi kay mga minsay giandam alang ka namong tanan. Minsay nga maoy makapaduol ka namo diha kanimo. O makapalig-on sa among espirituhanong relasyon o pagpangalaga diha kanimo o Dios. Salamat Ginoo sa tanan o kauban sa mga libuan ka ti paminawan sa programang Pinagpalang Musika. Kauban sa mga partner stations sa programang Pinagpalang Musika. O sa tanan nga naminaw, dili lamang sa mga radio stations, kung dili apil usab sa naminaw sa Facebook Live. Bot na mo ibayaw, ituboy ang imong balaang pangalan o Diyos. Uban sa pag-ilay, ikaw lamang ang ngayon daygon simbahan o pasidunggan sa mong kinabuhi. O karon, but nakitugyan kanimo ang tanan, ubas paghangyo o Diyos nga sa gayon, amo na pumabati ang balang Espiritu Santo, nga mo'y magalihok o magapamuhat nga ni kanamo. O gamon na bukang madungog, makiksulti ka na mo si mong kaibulunga pamaagi Ginoo. O pinaagi sang mensay nga mabati karon, makatakay ka na mo o gakalipay sa mong kasing-kasing. Nga bisan tuod uban ka na mo, adunay mga bugat nga mga suliran. Adunay ginapangbati sa lawas. Adunay mga dagko nga panginahanglan. Apan salamat o Diyos yung mga balaang pulo nga mabati karon o maminsahe. Magkatagi ka na mo mapaghupay o kalipay sa mong kasing-kasing. O labason o Diyos magkatagi paglaom. Kanamo o bisan pa sa tanan nga murag halos nawad-an nagpaglaom Ginoo nga Jesucristo. O salamat tungod kay na Diyos sa makanimo nga mong kadangpan. Dili kayo mo talikod niyo biya ka na mo. Labing gamhanan nga Diyos. O sa ginudaghang dang salamat Ginoo. O samtang kami magkausa sa mga kasing-kasing dinis program Pinagpalang Musika sa pagpaminaw ni ini. Bantay ginamdag usa ka na mo. Di ba ginako Ginoo makita o nasairan kung tagaasa ang mga kapaminaw kung sa ilang sitwasyon ni mga oras. Apan Ginoo ikaw nasayod o kita nga to kanila. Panalipdi silang tanan, bantay sila. Labi na ang among makaigsuonan nga tipaminawan o mga minarusap sa kinabuhi. Nga tuwa sa gawas sa nasod ng trabaho. Imos lab sa Ginoo bantayan. Salamat Ginoo. Salamat sa tanan imong ginabuhat o pagabuhaton. Nga ni kanamo karong adlaw. Og salamat po ay sa kinabuhi sa mga partners sa programang Pinagpalang Musika. Nga nagatingog din sa panahon nga hindi ako magatingog. Salamat sa ilang sakripisyo sa ama ni Pastor Nick, Pastor Tim, Pastor Eli, Pastor Richard, Igan Vinzar, bisan pa sa kang pasugli na Pastor Edwin nga ni mga orasa ga programa sa ngadto sa radyo kaibigan na Surala South Cotabato. Ako pag-ampo Lord nga dugang kusog man na kanamong tanan. O padalin mo kaming gamiton o panalangin ng Ginoo. Kami, labi na ako mga partners sa programa Pinagpalang Musika.
og mausab sa mga prayer partners o sa mga nagpaluyo pinagi sa pagtabang financially aron padayon madungog ang programang Pinagpala Musika sa mga dapit dinhi sa Mindanao og mausab diya sa Visayas. Salamat Lord sa mga sponsors o bisan pa sa mga radio stations. Ako pag-ampo Lord, ikaw dugang mga panalangin sa mga radio stations. Magaradugang kusog nagkinanglan sa mga nag-sign on na matag kadlawon. Ako pag-ampo Lord nga malayo sa mga sakit o balatian. O padalangan Ginoo nimo ang management sa mga radio stations. Salamat o Dios. Amo kining itugyan gipasalamatan diya kanimo sa pangalan ni Hesus Kristo nga mong Ginoo ug manluluwas. Amen. O amen. O karon atong andamon ang atong kasing-kasing alang sa balang pulong sa Dios ug atong pagbasahon karon ang parte sa balang pulong sa Dios sa makita sa libro sa Juan kapitulo 4. Ato lang gituyo escape ang ubang mga bersikulo ani mga kaibigan. O niya ato lang ng gamayng tagaan o niya o gamayng background o context kini atong gibasa. Makita sa bersikulo 20 ngadto sa 24 may ito pagkabasahon karon. Yan chapter 4 mga kaibigan verse 20 to 24. Mao kini ato pagkabasahon mga kaibigan. Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios dinhi niining bukid. Apan kamo nga mga Hudiyo nagaingon nga ang mga tao angay magsimba sa Dios dito lamang sa Jerusalem. Maingon si Jesus sa babaye, paminaw. Moabot ang panahon nga dili na iksapayan kung asa kamo mosimba. Dinhi ba nining bukid o kaha sa Jerusalem? Kamo nga mga Samarianhon wala gayuda makaila kung kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo nakaila sa among ginasimba. Kay pinaagi kanamo luwason sa Dios ang mga tao. Sa pagkatinuod mo abot ang adlaw og miabot na gani nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Og mao kini ang mga magsisimba nga gikahimut-an sa amahan. Ang Dios Espiritu busa ang magsimba kaniya kinahanglan nga mosimba pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan, mga kaigsuonan, ato ning kamalandungan sa sulod lamang sa pila ka mga minutos. Kamduman nga itong gibasa, ang nag-unang mga bersikulo ni ini, mga kaibigan, gikan bersikulo 1 ngadto bersikulo 14. Medyo taas nga mga bersikulo itong gibasa, unya ang usa ka bersikulo, medyo taas-taas pod ang usa mismo ka verse nga nasulat dinhi sa libro sa Juan. Ato na pipila ka bersikulo nga atong gituyo pag-skip o ato gibasa, pero ato lang unyang gamay taga-aga review ang mga pipila ka mga bersikulo. Kamduman sa diyang atong ipalandungan igsuon kini maong kapitulo 4, nagiskot kini siya mga kaibigan sa katong the encounter of Jesus with the Samaritan woman. Atong giingon igsuon ni adtong I think that was last Tuesday. Nga intentionally si Jesus milabay agi didto sa Samaria. Sa usa ka dalan igsuon nga kasagarang likayan sa mga Hudiyo kay matud pa dili maayo no ang mga Samarianon ug ang mga Hudiyo when it comes sa ilang relasyon. Posible gumikas sa kultura o sa ilang tribo, dili sila magkasinabot. O posible adunay mga ingon nato prejudice between aning duha ka tribo, mga kaibigan. O tungod niini, ang Samariano has nothing to do with the Hudiyo.
Og mausap sa mga diyo, they have nothing to do with the Samarianon. Mao nga, dili gina sila makig-fellowship o makig-uban. Di gani sila makig-istorya. Mao nga tuyoon ganila paglikay, agi bisag pa medyo malayo gamay. Nga naman tayo dool nga dalan. Pero kung ang dool nga dalan, makaagi ka o mga Samarianon, likayan gina nila. Kaya doon usab, dari usab nakabase igsuon katong ito the Good Samaritan. Kabisan tuod mga kaibigan, dili maayo ang ilang pagtagad sa matag-usa ngadto kanila, pero nagpakita ang usa ka Samarianon nga maayo siya, mao nga iyang gatiman kadtong usa ka Hudiyo nga gitulis o gibilin diasdapin sa dalan nga nagbuyod nga kumbaga naa sa usa ka kritikal nga kahimtang. So gitawag the Good Samaritan. Mao na nga implication unta di gid ay maayo ang mga Samarianon. Kinilang usa kay nagpakita man siyang kaayo. Atuli kanang dagot sa Martigson atoran ng tanawon sunod, ulagway kana siya sa usa ka kamatuoran kanang higugma ang imong kahaway. Kay sa ila murag kaaway ang ilang pagtratar sa matag usa. Now, atong isgutan igsoon intentionally si Jesus dito miagi. Kung kendo mo akong giingon usab nga we have to kanang take advantage sa tanang kaygayunan nga ato masangyaw ang pulong sa Dios. But only take advantage on kung dito giingon nga look for an opportunity. Di lang ta magbuhat og kaygayunan mga kaibigan nga magka-minister kita ngadto sa uban kundi kita mismo manghita. So apir sa kasimbahan o sa mong kitabi ang pagplano kung saan sa ka-minister ngadto sa uban. So di lang nga magpaabot ta and then take advantage sa kaygayunan, kung dili, look for an opportunity nga asa ta magka-minister nga to sa uban mga kaibigan ko. Kahapon, ato namin medyo, maingon ako medyo taas nga meeting with Pastor James. Kaya among gisgutan ang pipila ka mga specific ministry din sa AMCC nga simbahan nga asa ko nagpastor mga kaibigan. Kung sa mga gisgutan, kanang ako kapatid na ko magplano, siguro after election, magplano tayo na kung paano ta maka-evangelize, maka-reach out sa mga tao within the vicinity. Kung yung vicinity, kanang mga tao nga naranggit palibot dool din sa simbahan. Nga sa ingon ako mag-train tag pipila ka mga believers nga sakop simbahan and then human sa pila ka adlaw nga training, manggawas ta, aron mo sangyaw, mag-minister sa mga katawhan. Akong punto igsoon nga, di lang tao paabot ka na mo sulod, kung dili, mulakaw kita, aron isangyaw ang minsay sa kaluwasan. So si Jesus, intentionally igsoon, mihapit kisa dito, o dito siya milingko dito, dool sa may atabay, na baluman siya, nga adunay mo adto dito, and being the all-knowing God igsoon. Nibalo siya na isa kababae nga nagkinanglan nga iyang i-minister. Og tuod man, na di man nakot na siya at kahit tason ang pag-reviewan pero ato makita igsoon dito nga nakig-istorya siya tingnan mabay nga nung nakig-istorya mga kanako nga Hudiyo man ka so wa magdahom ang babae nga sa Jesus makig-istorya nga to kaniya mga kaibigan ko. So, ang mga babae, wala na ito gibasa, pero ang babae, so, sa kini sa babae, kung imong tanaon, mga kaibigan, nagkinanglan o kaluwasan. O dito, gipailan ni Jesus, kung kinsa siya, nga siya mao di ay ang living water. Siya mismo. Nga may maghatag sa maong buhing tubig, nga atong giskutan igsoon, nga musang ko o kinaboy walay katapusan. Being the living water nga si Jesus mismo kaibigan. Ya, di ka nagit uhawon ka ng tubig imong sagubon karon imong kuhaon. Uhawon mangyapon ka. But this living water nga kuhatag kanimo. That speaks of eternal life. Di nagkabati og kauhaw. Now, unsay may mga spiritual lessons nga ato nakuha dito mga kaibigan. Una, ang kaluwasan is a free gift. Salvation is a free gift. Not something earned through good works or rituals.
Ang kaluwasan o sa kinig ka libreng gasa, dili siya imong nakuha pinagi sa maing buhat o sa paghimo og mga pipila ka mga tulumanon o mga rituals, mga kaibigan. Nga naman tuod kining babae, ang tinuod, matud pa din Jesus, aduna siya ay 5 ka banabana. Matud pa din Pero ato makita din nga sa gihapon, apil siya sa programa sa kaluwasan. Ikaduha, no sinner is excluded from receiving this gift of eternal life. No sinner is excluded. Kung ko excluded, way labot igsoon, no? Walay makasala nga way labot sa pagdawat aning libreng gasa sa kanang walay katapusan. So, Jesus was there not to condemn, but to save igsoon. Si Jesus wala dito mo adto aron ikondenar among babae, apan aron kini tagaan niya og kaluwasan. So ibulang siya anong kabalo si Jesus. Usbon ko, Jesus is the all-knowing God. Og ang kanito igsoon, apil siya di ay sa programa sa kaluwasan nga gitanyag ni Jesus. Apil siya sa mission ni Jesus in coming to earth, mga kaibigan ko. Bitaw si Jesus wa maani dinis kalibutan alang sa mga tarong apan alang sa mga makasala, mga kaibigan ko. So unsa may implikasyon naghatag kini og paglaom sa tanan? Kay gayonan nga mag-angkon og kinabuhing walay katapusan, mga kaibigan ko. So din ni miabot ay ng conversation hangtod abot ang iyang mga disipulo og nagtang ano man nakigsurya ka aning babae. Pero lagi sa mga isulti, ang matag sa kanatong igsoon regardless itong tribo, nationality, color, pinulungan, matag sa kanatong igsoon para kanako, bililhon at tubangan sa Dios. Wow! It's something atong pasalamatan ng Ginoo, mga kaibigan ko. So karon may abot ay ng conversation din kay in verse 19 miingon ang babae, Sir, propeta ka tingali. Kay wa man gud sila atoy gatuo kang Hesus nga siya mao ang Misaya. Now in verse 20, miingon babay, ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios dinhi nining bukid apan kamong nga mga Hudiyo nagaingon nga ang mga tawo angay mosimba sa Dios dito lamang sa Jerusalem. So adunay usa ka concern or issue nga gi-raise sa maong babae nga base sa ilang mga tinuohan. O gusan ini nga, sir, kanang ang among mga katigulangan, kung ako iparaphrase, ang akong lolo, no, to make it personal, akong lola, mingon sila nga magsimba sa Diyos din nining bukid. Bukid nga asa sila na nahimutangan nila ito'y gayo na ni Jesus o kini mga babae. Nga asa dito ang atabay, no, ni Jacob o katong luna nga iyang gihatag kang Joseph nga iyang anak. So diya magsimba ang mga sabranan mga taga Samaria. Apan kamo nga mga Hudiyo nagaingon nga ang mga tao angay magsimba sa Dios dito lamang sa Jerusalem. So babay nakadungog sa mensahe sa mga Hudiyo nga dapat mo simba sila dili ni mong bukid kung dili dito sa Jerusalem, mga kaibigan. Actually kining temple in Jerusalem usa gini sa butang o dapit nga gipaandoy nako adtuan. Although dili naman gikaron nga ingon ana nga kanang simbahan nga maayong pagkatindog tungod kay naguba lagi na pero naapay portion sa mong simbahan dito ni sa Israel, mga kaibigan ko. And this is one of my desires nga Lord unta makato Israel. And din usa sa mga lugar nga kung gusto adtuan kining Jerusalem. Temple in Jerusalem. Nadagan sa mga ga adto dito sa Jerusalem, sa Israel nga mo adto gid ana kay usa ni sa mga tourist spots sa Israel, mga kaibigan ko. Now ang belief nila kani adto nga dapat ang Dios simbaon na didto, while ang mga sabananon diri aning bukid, while ang mga Hudiyo dapat didto. So maunang pangutang babae apan tubag ni Jesus in verse 21, maingon si Jesus sa babae, paminaw.
Maabot ang panahon nga dili na igsapayan kung asa ka mamusimba, dinhiba nining bukid o ka sa Jerusalem. Gani, gisgutan pa po ni Jesus diya, sa pagtinood, moabot na ang adlaw, o miabot na gani. Moabot ang adlaw, gani, miabot na matod pa niya. Nga ang tinuod nga magsimba sa amahan, pinaagis sa espiritu o kamatuoran. That is in verse 23. Now, listen carefully na ay kamatuoran nga atong gusto tanawon diri makaigsuonan ko. Basin maong conversation ni Jesus o ni mga babae nga Samarianon. Ingon ni Jesus, ingon din in verse 21, human gisulti sa babae nga, kamo, maingon nga dito kimo si Jerusalem, unya kami, ingon sa matigulang nga, niluluog nilula nga, dire mi magsimba aning bukid. In verse 21, maingon si Jesus, paminaw, moabot ang panahon nga dili na iksapayan kung asa ka mamusimba, diniba nining bukid o kaha sa Jerusalem. Kamo nga mga Samarianhon, wala gayud makaila kung kinsa inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo na kaila sa among ginasimba, kay pinaagi ka namo luwason sa Dios ang mga tao. Now, kining argument lang igsoon, napakita kini sa kamatuoran ang pagsimba sa Dios, mga kaibigan ko. Ang pagsimba sa Dios importante kayo ug ato kinakita ang pagsimba sa Dios igsoon. Being the omniscient, nasayod sa tanan, the all-knowing God, then being the omnipresent God. Nga kung ato tanawon omnipresent, everywhere. Kay, bingon nato is the infinite God. Wala limitasyon ang iyang presensya. Naasa dito sa gawa sa nasod, kung naa ka sa Saudi Arabia, naa diya sa Jesus, Isu Kristo. Kung naa ka sa Luzon, Manila, naa diya sa Ginoong Isu Kristo. Nausab din ni kanamo. Kung naa din karon kauban nako ang Espiritu o amin ang presensya sa Dios, nausab na kanimo sa imong puloy-an mga kaibigan. So si Jesus ay ginatudlo din nga kamatuoran mao kini. Ang Dios masimba nimo bisag asa ka. Kung maabot na pod sa, kung ato pag siya palaman igsoon, di po ito pag-ingon nga, diri mo sa among simbahan, kay naara diri ang Diyos. Murag susama lang ingon nga, naingon ka nga, ang kaluwasan, naara ka na mo diri sa among simbahan, mo sa simba ka din Igsoon, ang pagsimba sa Diyos, di limitado sa lamang kasimbahan o sa kagrupo, o sa kalugar. But we can worship God everywhere nga naman kay matupad ni ang Diyos imong simbahon mga kaibigan sa espiritu kamatuonan. Kung imong espiritu igsoon, wa kay makita nga naman spirit. Ang spirit di makita pero imong mabati, that is spirit. So, sa diya mo simba ka sa Diyos, samtang namin sa programa pinagpala musika, anak ka sa balay karon, posible na piyong ka sa mata, o niya, nag-worship ka sa Diyos. O di ba ka, bisag dili sa programa pinagpala musika, adlay oras imong gigahin, di as imong puloy-anan, o kung asa magkatrabaho, nga asa magkadiyot, naghunong ka sa mong trabaho, yan namalandong ka sa presensya sa Diyos, nag-ampo nga ito, nagsimba lang tayo ka ito kanya igsoon, akong sultian, mga kaibigan. Ang Diyos, anadiya, og imo siyang gisimba. We can worship God anywhere, igsoon, and anytime. Muna kanito, di ka na kinalamusaka nga ito sa bukid. Di ka na mo ito Jerusalem, aron simbawon ng Diyos. Kay right there, kung asa ka, pwede masimba ang Diyos sa espiritu kabatuoran. Di na kinalamusaka na kapay makita para imong simbawon, igsoon to ang Diyos, espiritu. Imo lang ka ng bation, igsoon. Imo lang kinasiyang kanang imog yung kumbaga, samtang gasimba ka, imagine mong ana siya sa mga tubangan, kay siya espiritu, nagtanaw ka niyo mga kaibigan ko. So you can worship the Lord anywhere. Sa imong punuan sa mangga, o sa mangka ni mutang. So, moingon ka karong buntag, adi, pastor, pwede di ay nga dito kumaadtog simbahan. Hindi na ko sa balay mo simba. Pwede man. Pero mas nindot igsoon nga ato na po kagsimbahan. For what? For fellowship. Sa imong sikat tumutuo. Now, kanato igsoon, pinakatoy kami labay, adunay usag ka movement, mga kaibigan. Pero wag na wala to.
nga movement. Nga kining maong movement adunay mga nagdalaan ni nga movement igsuon ang pag-introduce aning simbalay. Now, I like simbalay, mga kaibigan. At something nga gigamit sa Dios ang simbalay para dagan ang manotyor, ma-equip diya mismo sa simbalay. Ang mga early churches igsuon na simba diya sa ilang balay. Pero lain ni siya nga movement kaniadto sa ilang introduce ang simbalay, matud pa nila. Maghimo tag simbalay sa dagang mga pamilya. Na actually nindot kayo ang motibo. Sa matag balay dapat mahimong siyang simbahan ug ang padre di pamilya mao'y pastor sa maong pamilya. Di na kinahanglan mo adto kag simbahan. So kanila gidiscourage na patindog og mga physical, literal nga church. Wala sa ilang movement. Wala. Di na kinahanglan mo adto kag simbahan. Diyan na sa imong balay right there, unya ang pastor sa imong balay mao ang padre di pamilya. Tapos na po offering. Pa niya, na collection of tithes. Ani padala siya kung kinsay ga-facilitate, ga-oversee sa mga simbalay. No, matod pa sa maong nag-introduce. That was a movement, igsuon kaniadto. Nga gi-introduce sa mga kasimbahanan. Now ako, pabor kay ko sa mga simbalay, kay nindot sa matag balay, adunay matimbahon. O nindot kung ang bana mismo mo ay mag-initiate, magdumala sa simba sa balay. Pero di kay ko pabor igsuon nga di na mga tog simbahan. Una ko, this kind of ministry na ko nindot, pero being a Filipino igsuon, dili ni siya. Mo work ka naman. Sa atong kultura, gusto man kitag fellowship, mga kaibigan. Sa atong kultura, gusto man kita tapok-tapok sa atong kultura. O mas mutubo ta kung magtapok-tapok ta, mga kaibigan. So yung ako, nindot, pero as far as culture na to, dili kay siya. Mamagay ito panahon sa pandemya, igsoon to, kaman sa pilakatoy, tabot ang pandemya, nga asa bawal ang matog simbahan. So diya ka man lang sa balay simba, pero abin mo igsoon. Dangyapon, ni bati nga something kulang kung di makatog simbahan, mo ba nang andoy gyud o bisag supak igsuon nga magtapok face to face aron simbahan ng Dios, mo adto gisimbahan aron pagsimba. Kanuman tungod kay lagi hawang og kulang kung di ta makatapok sa pagsimba sa Dios. Por iso na di ko makaingon, kumingon kang pwede di mo simba di ay sa atong balay di tatog simba dikson. Yes, pwede, pero ang pagtubo nimo spiritually apektado kung maora na sa igsoon na kinahanglan gyapon nga kita mo simba. So, dili ito buhaton rason igsoon that we can worship the Lord anywhere nga di tayo kabatog simbahan. Kaya kung gingon kani adto o akong sublion, the temple, the church, kining usag ka literal nga simbahan represents the presence of the invisible God. Osman ko, the church, the temple represents the presence of the invisible God. Ang Diyos ay makita, pero ang simbahan na representar sa presensya sa Dios na di makita, mga kaibigan. Kung ito wag balay ang lampuanan. Ang templo, ang simbahan. So, sa atong pagsimba sa Diyos is anywhere, everywhere. Pero di may mong excuse nga di ka matog simbahan, kaibigan. Gawas kung naikakulian ko si mong lawas. Gawas kung wag isimbahan siyang dapit. Pero naagya po yung movement igsoon nga to establish churches or church, at least aday usa ka simbahan sa usa ka community in every barangay. Muna gitawag igsoon bago lang na seminar nga CMC, itong church multiplication. Asa mo tanom og laing simbahan, ano man tungod kay lagi kultura to igsoon nga adunay gyud sam usa ka dapit nga asa kita makasimba sa Dios as a community, as a church. Ato ng kultura. Mamagani sila ni Jesus, nang ipanalo magtapok sila. Sa balay nga naman tungod kay at that time, wa pa man sila simbahan yun nga na-construct ni adto. Gawa sa mga sinagoga. Dabi kanhimos lang believers kay Jesus Christ, di na sila lahi manggod ang kultura o ang panimbawon dito sa sinagoga busa. Ga-congregate sila, naglahi sila simba sa balay to start igsoon. Hangtod nakatong simbahan nga to sa Antioch. O dito igsoon the first Christian, mga believers of Jesus Christ. So, unsa may atong makuha din sa pagtulunan is una, we can worship the Lord anytime, anywhere. Pero ay buhat ang excuse nga di ka makaadtog simbahan
aron simbawon ang Dios kauban sa isikatumuto. Ikaduha, simba ang Dios sa Espiritu. Ang Espiritu di makita. So, no need na igsoon og kanang unsa pa diya ang gusto nimo tan-awon para lang gid simbawon ang Dios. No need na para nako. I-feel nimo that God is there. Why? Because God is Spirit. Simba ang Dios sa Espiritu ug kamatuoran. Kung ingon ka kamatuoran igsoon, simba ang Dios sa paagi nga gisulti sa Biblia. Muna itong pinaka-foundation sa pagsimba sa Diyos, mo mismo ang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Dili ka nang sa ato mapagbati lang. No? Dili lang sa ato mapagbati, mga kaibigan. Kung dili, pinasikat sa biblical principle sa pagsimba. Muna nga simba ang Diyos sa Espiritu ug kamatuoran. O niya kay kamatuoran mo mismo si Kristo Jesus nga atong Ginoo og manuluwas, kaibigan ko. Nako na natin igsoon, pinagi ng mga bersikulo will be guided igsoon sa usa ka tinuod nga pagsimba. Di man niya, dili na ng pagsimba tinuod. Mamo nagisgutan diri. Ang Dios Espiritu, nadiriyo, dili ng pagsimba kahimutan sa Dios. Dito ng pagsimba kahimutan sa Dios. Sa pagkatinuod mo abot ang adlaw ug miabot na gani nga ang tinuod nga magsisimba. Tinuod kumbaga, adunay mga dili tinuod nga pagsimba. Ang tinuod nga mga magsisimba, magasimba sa amahan pinaagi sa Espiritu kamatuoran. Og mao kini ang magsimba o ang magsisimba nga gikahimutan sa amahan. So dili ka ng pagsimba igsoon gikahimutan sa amahan. Og ang kahimutan sa Dios nga pagsimba mao ang ang Dios Espiritu busa ang magsimba kaniya kinahanglan nga mosimba pinaagi sa Espiritu kamatuoran. Espiritu o kamatuoran. Ano mag-iskutan ka ni Jesus? Tungod ka lagi. Sa ubang kultura igsoon, musimba sila og baka. Musimbag mananap. Di man among kamatuoran. Ikaduha, dili Espiritu. Kaya naman, mabita itong si Jesus ni Saka at sa Mount Sinai aron amin ang Diyos at amin si Moses si Saka sa Mount Sinai aron simbawon ng Diyos dito. Dito gihatag na pulo ka sugo. Dugay nakapanaog busa nag-initiate sila. May pa magbuhatan rin. Ihatag inyong mga jewelry sa atong buhaton ni siyang nga baka atong simbawon. So what they did? Igsoon silang gibuhat nila. Ilang gitunaw ang ilang mga bulawan, gipurma nila baka o ilang gisimba. Mabitaw suko si Moses panaog ni nakita niya mga tao nagsimba ng Diyos. So, may implication igsoon. Ayaw pagsimbag Diyos. Simba si Jesus, isip Espiritu, o niya simba siya sa kamatuoran. Kaya pagsimba nga gikahimutan sa Diyos. Wow, salamat sa istiray ko na Ginoo. Natunta igsoon ang nagtapong pagtulunan niini. Og magihan kita unsaon pagsimba sa Diyos sa paagi nga siya malipay og siya mahimuot diya kanimo. Kanato mga kaibigan ko. Kining atong nabot ko igsoon, you are worshiping the Lord. We are worshiping the Lord. Og salamat sa gayunan. Prosbon ko, yes, we can worship the Lord anywhere, everywhere, anytime. Pero ayaw sabi igsoon, bitaw diya sa Hebrew nga, ayaw pakyasa ang pagtapok sa pagsimba sa Diyos. Kaya diya igsoon, mas malig-on kita, mas matubig. Ako gayon many times nako. Dili, importante ang reliyon, ang simbahan sa atong kaluwasan. Pero importante kini siya sa itong pagtubo kaya simbahan igsoon. Diya magudta, ma-equip, madasig with the fellow believers. Mo na nga ayaw gyud pakyasa ang paggatog simbahan mga kaibigan ko.